Hello guys and gals, this is Kate Extreme Vlogging at for today po ay magluluto po tayo ng siopaw. So kailangan po natin ng 3 cups of flour. Okay? So ayan po, naglagay na po ako ng 3 cups of flour sa ating Tupperware at yan naman pong pinapakita ko ay yeast. Yan po ay dry yeast na 1/4 teaspoon and then kailangan din po ng suka at yes, 1 cup of water. Ayan po, kailangan ng baking powder. At yes, ayan, at harina, all-purpose flour. So sa una po, isiptad nyo muna yan sa lain para matanggal po yung mga kung ano-ano. At yan, kailangan rin po ng asukal. Ayan po, unang-una sa lahat, gagawin po natin, lagyan po ng tubig ang ating puswelo or bowl. Okay? So patubuin muna natin yung yeast na may lamang asin, 1/4 teaspoon. Tapos sugar po na merong 1 teaspoon of sugar. Okay? And then may 1/4 teaspoon na yeast. Ayan po. So hayaan mo muna po natin bumulayan at set aside. So dito naman po tayo sa harina. Haluan po natin ng 2 tablespoon of baking powder. Tapos po, kailangan po lagyan natin ng 3/4 sugar. 3/4 sugar para po doon sa ating harina. Okay. Ayan po, hinalo-halo po ni Kate Extreme para po pa-dissolve ang asukal at asin. And then set aside. Okay. So, ayan. Ayan. Okay. So, doon naman po tayo sa harina. Nilagay ko na po dyan ang 2 tablespoon na baking powder. Okay. So, ayan po, set aside. Hayaan po natin bumula. Ayan, para mag-grow po yung ano. Ayan, nilagyan ko po ng suka. Yung suka po nilagay sa yeast para po magpaputi ng harina. Ayan, para po yung harina na all-purpose flour ay pumuti. Para po ang siopaw nyo ay maganda. So, bakit ka mo may yeast at may baking powder? Para po yung dough, okay, yung harina po ay malambot po yung texture niya. Okay? So, ayan, wala pong itlog at wala pong gatas. Set aside. Hayaan natin bumulo. Ayan naman po, hinalo po natin yan ang baking powder na 2 tablespoon. Okay? Tapos 3/4 cups of sugar. Tapos po 1/4 cups of oil. Ayan. Okay. Ayan, nilagyan ko po ng oil. Ayan, para po umalsa yan. So, ayan po. Sundan nyo po ako hanggang sa dulo. At yan po ay hahalu-haluin. Ayan. Mix nyo po dyan sa harina. So, yan po ay may asin, 1/4 teaspoon na asin at may 2 tablespoon na sugar or 3/4 cups of sugar. Okay. 2 tablespoon na baking powder, 3/4 cups na sugar. Okay. 1/4 cups na oil. Ayan na po, nilagay na natin yung yeast. So, ayan po, halu-haluin po natin, pagsama-samahin lang natin. Ayan, mekos-mekos lang po natin. Ayan. So, ayan po ay magkikreate na po ng dough. Okay, so pag nahalo na po yan, magiging sticky. Okay, so malagkit siya. Tapos po, pagka hindi nyo mahawakan at basa pa, dagdagan nyo po ng harina. Okay, so ayan po, ginawa ko po sa loob ng Tupperware para sa ganun po ay yes, hindi makalat. Okay, so ayan, ginamitan ko po ng wooden spoon o kutsarang kahoy para po mahalo-halo. Okay, so afterwards po niyan, ilalagay natin sa lamesa. Yan, nakita nyo, sticky na. Okay, so ibig sabihin, basa na po ang harina. Ayan. So ngayon, kailangan na po natin ilagay yan sa lamesa.
Ayan. Meron po ako magandang masahan dyan. Yung salamin po na lamesa. Budburan po natin ng harina para po hindi magdikit-dikit yung ano na yan. Ayan, nakita nyo po, kailangan ganyan ang texture po ng inyong dough. Ayan, nilagay natin. Ayan. So, masahe po ang kailangan niyan, okay? Sa English po ay kneading. Okay. So, ayan po. Naglagay ng harina. Yes. Ayan. Ini-kneading nyo po yan, okay? Masahe. Wala po tayong makina kaya ito pong mga kamay natin ang gagamitin natin para po ayan po maging sticky din po siya, okay? Kailangan po maging ano siya, elastic yung harina. Ayan, okay? Budburan nyo ng harina para sa ganun po hindi po dumikit sa inyong kamay at sa salamin, okay? So yan, sundan nyo po ako hanggang sa dulo. Gagawa po tayo ng masarap na siopaw at ang ating fillings po or palaman sa loob ay asadong manok. Okay. So yung asadong manok po ay niluto ko na at yun po ay simple lamang. Kailangan lang po ng bawang, sibuyas, paminta, suka at toyo. Tapos po in a bowl, maglagay po kayo ng water. Okay, water na half cup, tapos lagyan nyo po ng 1/4 cup na soy sauce, pepper, and lagyan nyo po ng 1/4 cups of sugar. Okay, so may sugar din po kayo doon, okay, para po sa asado. Ayan, yan na po, set aside po natin yung minasahe natin. So kailangan po natin ma-double size po yan, double size. Tatakpan po natin ng plastic yan. Ngayon naman, yung palaman po sa loob ng siopaw, ayan po, nilagang itlog. Binabalatan na po ni Kate. At pagkatapos hihiwa-hiwain, yes, at ipakikita ko po dyan kung paano po inilalagay yan sa loob ng minasahe na harina. Okay, ayan po. Ayan. At binabalatan po natin ang ating isang kamay at yung kaliwang kamay ay hawak po ang telepono. Okay. Hawak po ang camera sa kabilang kamay. Okay. So, ayan po. So, ayan. Okay. Katok-katok mga misis para po mabuksan ang balat ng itlog. So, ayan na. Ayun po yung asado na tuyo-tuyo na manok na malambot na at yung hiniwa na itlog. Ayan. Okay. Ayan. Ayan po ay nilagyan po natin ng tubig galing Ilog Pasig at asin po na mula po sa Pangasinan. Ayan po. So, ayan. Okay. Ilagay nyo sa gitna. Okay. Tapos po isaran nyo. Ayan, may itlog. Okay. Pwede rin po dyan itlog na maalat. Nasa sa inyo yan kung anong gusto nyo ilagay. Okay. Ayan. Ayan. Okay. Ayan na po yung siopaw. Nasa steamer na. Ayan, sa ilalim po ng siopaw, kailangan nyo po lang basain ng tubig. Lagyan nyo po ng papel para sa ganun po hindi siya dumikit dyan sa steamer. Ayan. Okay. Ayan. Takpan at lutuin po ng kalahating oras po at nakasalang na ang ating pangalawang batch na siopaw. So ayan po, kailangan lutuin ng kalahating oras. Okay, at kung paano nyo po malalaman na luto na yung dough, kailangan po meron po kayong toothpick at tusukin nyo po yung dough. Ngayon kapag wala na pong sumama, ibig sabihin luto na po yung yung harina po. Yan, yung dough ng siopaw.